Doc, wala itong pinipiling edad, ano? Itong, kumbaga, hindi lang po ito sa mga nakatatanda, pati po mga bata, mga teenager, mga nasa elementary, kapag ho tinamaan din itong uri ng influenza, ay baka po, ano, tumuloy sa, ano, sa pneumonia. Yes po, Manong Ted. Actually, ang recommendation po ng WHO is lahat po ng tao ay kumuha ng yearly influenza vaccine. Kasi kahit hindi ka nandun sa high risk, di ba pag nagkatrangkaso ka, bagsak ka talaga, hindi ka makatrabaho, hindi ka makapagsalita. So yung risk-benefit sa pag-aaral, mukhang okay po talaga na i-recommend na ibigay sa lahat, mga bata, mga matatanda, mga healthy, mga hindi, aside from the fact na pwede kang manghawa ng tao na nasa high-risk population. So very important po yung recommendation po na dapat lahat ng tao, wala pong pinipili, kung gusto nyo, pero mas importante rin, i-recommend po ng mga doktor katulad namin na every year kumuha po tayo ng influenza vaccine. Opo. Doc, doon po sa mga tinamaan ng severe COVID, nitong COVID pandemic, meron ba pag-aaral na nagkakaroon na po ng permanent damage sa baga ng tao, at kapag tinamaan ka na ng influenza, madali na po, kumbaga mas prone ka na sa pneumonia? Well, in general po, hindi naman ibig sabihin na pag nagkaroon ka ng COVID na kahit severe pneumonia, medyo alanganin ka na talaga. Pero may mga tao nagkaroon ng COVID, lalong-lalo na yung tinatawag natin na long COVID, na may damage po talaga yung kanilang lungs. At kung mangyari po yon, mas mataas po talaga yung risk na magkaroon ng viral pneumonia kung nagkakaroon ng viral infections katulad ng flu, ng RSV, at mga iba pang viruses. Okay, ba't ba namamatay ang tao sa pneumonia? Yes po, Manong Ted. Kasi yung pneumonia yan, pag sinabi mong pneumonia, general term po yan. Pwedeng viral, pwedeng bacterial, pwedeng fungal pa nga. Pero ang infection na nagdudulot ng pneumonia, ang nangyayari is dahil iniisip ng katawan mo na may virus or may bacteria doon sa loob ng lungs, syempre hahabulin niya yon. Maglalabas siya ng mga white blood cells, maglalabas siya ng mga panglaban ng katawan. Problema, di ba, for instance, pag nakasinghot ka ng hindi maganda, gumagawa ka ng mucus, di ba? Para maprotektahan yung airway. Ganun rin yung nangyayari sa loob ng lungs, naglalabas ng mucus. Kung masyadong marami, nababara yung lungs natin, doon nag-i-exchange ng oxygen. Kung masyadong maraming area ng lungs ang na-flood nung mucus at nung mga white cells, mga inflammatory cells, hindi tayo makapagkuha ng sapat na oxygen sa ating dugo. At pag nangyari ito, mamamatay ka talaga.